Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1341. Tunay na napakasaya ni Wu Yazi. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalalim na relasyon si Huang Feng at ang kanyang free and unfettered school. Hindi inaasahang natutunan ni Huang Feng ang Dark North Divine Technique sa harap niya mismo. Ipinakita nito na siya at ang kanyang paaralan ay konektado ng tadhana. Bukod dito, ipinakita rin ito na hindi masama ang kakayahan ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong may mahinang kakayahan ay hindi matutunan ang Dark North Divine Technique. Sa makatuwid, si Wu Yazi, na halos hindi nasiyahan kay Huang Feng, ay lubos na nasiyahan kay Huang Feng. Nadama niya na ang lahat ng ito ay kaayusan ng Diyos. Kung bakit hindi niya maiwaksi ang panloob na puwersa sa katawan ni Huang Feng, hindi niya ito masyadong inisip. Naisip niya na maaaring dahil ito sa Dark North True Chi. Dahil si Huang Feng ay may Dark North True Chi sa kanyang katawan, hindi na kailangang ikalat ito. Gayunpaman, kailangang ipasa ang teknik dahil hindi malakas ang kasalukuyang lakas ni Huang Feng. Sa karamihan, siya ay isang pangalawang rate na master. Ang oras ni Huang Feng para sanayin ang Dark North Divine Art ay halatang hindi pa sapat. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Huang Feng ay hindi pa rin ang kalaban ni Ding Changqiu. Kasabay nito, ang underworld ay puno ng mga panganib. Kung ang kasanayan ni Huang Feng ay masyadong mahina, walang paraan upang mapanatiling ligtas ang Xiaoyao sect. Gusto pa rin niyang tulungan ni Huang Feng na umunlad ang kanyang Xiaoyao sect. Sa makatuwid, pagkatapos tumawa ng ilang sandali, sinabi ni Wu Yazi kay Huang Feng, "Mabuting disipulo, halika rito." "Bakit?" Sinabi ni Huang Feng na may kaunting pagbabantay. Alam niyang gusto lang iwaksi ni Wu Yazi ang enerhiya sa kanyang katawan. Bagamat ipapasa niya ang 70 taong halaga ng kapangyarihan, halatang mas gusto ni Huang Feng ang enerhiya sa kanyang katawan. Kung tungkol sa mas malalim na puwersa sa loob, dahan-dahan niya itong malinang. Ang espesyal na enerhiya sa kanyang katawan, sino ang nakakaalam kung ito ay naruroon muli pagkatapos na ito ay magkalat? Paano mo nakakausap ng ganyan ang amo mo? Sinabi ni Wu Yazi kay Huang Feng. Tila, medyo hindi siya nasisiyahan sa ugali ni Huang Feng. "Hindi ko inamin na ikaw ang aking Panginoon," sabi ni Huang Feng. "Ikaw ay yumuko, at ang seremonya ay kumpleto na. Ako ngayon ang iyong Panginoon, at ikaw ay aking alagad," sabi ni Wu Yazi. Siya ay lubos na nasisiyahan kay Huang Feng ngayon. Ang kanyang saloobin kay Huang Feng ay matagal nang nagbago. Sa makatuwid, kailangan niyang tanggapin si Huang Feng bilang kanyang disipulo. "Pinlit mo akong gawin yon." "Ayoko," sabi ni Huang Feng. Ito ang unang pagkakataon na lumuhad siya sa iba maliban sa kanyang mga magulang, kaya medyo hindi pa rin siya masaya. "Payag ka man o hindi, apprentice ko ka na ngayon. Kapag kinakausap mo ako, dapat mo akong tawaging master. Huwag kang bastos," sabi ni Wu Yazi. "Ayoko," sabi ni Huang Feng. Wu Yazi, Huang Feng nakaramdam ng malakas na puwersa. Kumaway si Yazi. Ang kay Huang Feng, "Yazi was, syempre. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako." Naisip ni Huang Feng na gusto ni Wu Yazi na ikalat ang enerhiya sa kanyang katawan. Gusto niyang lumaban. Kahit na siya ay isang dalubhasa sa katotohanan, hindi siya sapat sa harap ng matandang halimaw na ito. Sa makatuwid, gaano man siya kahirap, hindi niya napigilan ang sarili na lumipad patungong Wu Yazi. Bang! Pagkalapag ni Huang Feng, umupo siya sa likuran kasama si Wu Yazi. Ang kanilang mga likod ay nakasandal sa isa't isa. Biglang naramdaman ni Huang Feng na may pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos, lumipad pataas si Wu Yazi at nakasabit ng patiwarik sa hangin. Nagsuspine siya sa itaas ng ulo ni Huang Feng at hinampas ang kanang kamay sa ulo ni Huang Feng. "Ah!" Sigaw ni Huang Feng. Naramdaman niya ang mga alon ng lakas na pumasok sa kanyang katawan. Ang panloob na puwersa ay napakalakas. Ito ay mas malakas kaysa sa enerhiya sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang malakas na puwersang ito ay biglang pumasok sa katawan ni Huang Feng. Medyo nabigla ang katawan ni Huang Feng. Nakaramdam siya ng mga alon ng sakit. Sa kabutihang palad, ang maikling panahon ng paglilinang ni Huang Feng ay hindi nawala ng saysay. Bagaman wala pang isang taon sa katotohanan,
gumugol siya ng maraming oras sa ibang mga espasyo. Kaya naman, ilang taon na siyang nagsasanay ng martial arts. Ang kanyang pisikal na fitness ay hindi tulad ng dati. Kaya naman, bagamat hindi siya komportable, nagngangalit si Huang Feng at nagtiyaga. Kasabay nito, naunawaan niya na hindi sinusubukan ni Wu Yazi na ikalat ang enerhiya sa kanyang katawan. Sa halip, ipinapasa niya sa kanyang sarili ang panloob na puwersa na kanyang nilinang sa loob ng maraming taon. Ang estadong ito ay tumagal ng halos 10 minuto bago huminto si Wu Yazi. Puno ng pawis ang katawan ni Huang Feng. Hingal na hingal siya habang pilit pinapakalma ang pintig ng puso niya. Not bad, not bad. Hindi ka nawala ng malay after enduring my inner force for so many years. Not bad. Narinig ang boses ni Wu Yazi. Kumpara noon, baka sa boses niya ang edad at pagod. Gayunpaman, hindi maitago ang papuri sa kanyang boses. Malinaw, lubos siyang nasisiyahan sa sitwasyon ni Huang Feng. Older sir, ikaw. Tumingin si Huang Feng kay Wu Yazi, na ang hitsura ay nagbago ng malaki. For a moment, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bagamat handa siya sa pag-iisip, nabigla pa rin si Huang Feng nang makita niya sa sarili niyang mga mata ang matanda at mahinang anyo ni Wu Yazi. Puno ng kulubot ang mukha niya. Haha, katawan lang naman. Sabi ni Wu Yazi na may bahagyang ngiti. Gayunpaman, kahit ang magiliw ng ngiti na ito ay tila naubos ang kanyang lakas. Magaling kong alagad, hindi mo talaga ako binaygo. Subukan mong hampasin ang pool sa tabi natin. Sinabi ni Wu Yazi kay Huang Feng. Naglakad si Huang Feng sa gilid ng pool at marahang iwinagayway ang kanyang palad sa pool. Kaagad, ang tubig sa pool ay bumaril ng 5 o 6 na metro sa hangin bago dahan-daang bumagsak pabalik. Medyo nagulat si Huang Feng. Dati, hindi naman sa hindi niya matamaan ang tubig sa pool, pero nasa 2 hanggang 3 metro ang taas nito. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas siya ngayon. Mayroon kang kaunting lakas. Ngayon, naibigay ko na sa iyo ang 70 taong halaga ng kapangyarihan. Gayunpaman, hindi mo ito magagamit ng lubusan ngayon. Kapag lubusan mong isinama ang kapangyarihan ko sa iyong katawan, mas magiging malakas ang iyong lakas. Sinabi ni Wu Yazi, ngayon, ayaw mo pa rin ba akong tawaging master? Bagamat inihanda ni Huang Feng ang pag-iisip para ipasa ni Wu Yazi ang kanyang panloob na lakas, labis pa rin siyang naantig nang makita niyang ipinasa talaga ni Wu Yazi ang kanyang panloob na lakas sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ang panloob na lakas na nilinang ni Wu Yazi sa buong buhay. Ngayon na ito ay nakikinabang sa kanya, ito ay maliwanag na tinawag niya si Wu Yazi Master. Disciple, gusto kong pumatay ka ng tao para sa akin. Biglang sinabi ni Wu Yazi kay Huang Feng. WHO, Ding Changqiu, sabi ni Wu Yazi. Nang sabihin niya ang pangalang ito, puno siya ng sama ng loob. Obviously, galit na galit siya kay Ding Changqiu. Kabanata 1342, ang iyong alagad, sabi ni Huang Feng. Hindi siya nagulat na gusto ni Wu Yazi na patayin niya si Ding Changqiu. Gayunpaman, upang hindi makita ni Wu Yazi ang anumang mga pagkukulang, maaari lamang siyang magpanggap na hindi niya alam. Disciple, ba? Mabangis na sinabi ni Wu Yazi, syempre naglakas loob siyang patayin ako. Ang kalagayan ko ngayon ay salamat din sa kanya. Laging iniisip ni Ding Changqiu na patay na ako. Sa lahat ng mga taon na ito, naghihintay ako ng isang perpektong disipulo na lumitaw at tulungan akong patayin si Ding Changqiu. Panipi, kung tungkol sa lakas ni Ding Changqiu, hindi mo kailangang mag-alala. Ang iyong kasalukuyang lakas sa loob ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Kulang ka lang sa mga galaw. Dahil alam mo ang lokasyon ng kuweba, dapat mong malaman na may ilang sikretong manual sa loob. Pumunta ka doon at sanayin mo ang mga diskarte ng ating sekta. Siguradong matatalo mo si Ding Changqiu. Sabi ni Wu Yazi. Ubo, ubo, ubo. Si Wu Yazi ay umubo ng marahas ng ilang beses. Mabilis na humakbang si Huang Feng para suportahan siya at sinabing, Senyor, ano ang nangyayari sa iyo? Ipinasa ko sa iyo ang 70 taon ng paglilinang. Ngayon ang araw na mamatay ako. Hindi ka pa rin ba papayag na tawagin akong master? Tumingin si Wu Yazi kay Huang Feng nang may pag-asa. Tiningnan ni Huang Feng ang umaasam na mga mata ni Wu Yazi at hindi kinaya ng kanyang puso. Ano man ang mangyari, napakabuti ni Wu Yazi sa kanya at taos puso siyang tinatrato.
Bukod dito, ipinasa ni Wuyazi ang halaga ng kanyang panghabambuhay na paglilinang sa kanya. Tama lang na tawagin siyang master. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Huang Feng kay Wuyazi, "Guro. Mabuti, mabuti, ikaw talaga ang aking mabuting alagad." Tumawa si Wuyazi at sinabi. Halata namang napakaganda ng mood niya. Pagkatapos, tinanggal niya ang berdeng singsing sa kanyang kamay at ibinigay ito kay Huang Feng, at sinabing, "Ito ang sect leader ring ng ating sekta. Ipapasa ko ito sa iyo ngayon. Ikaw ang bagong sect leader ng Carefree Sect. Si Su Xinghe ang senior mong kapatid, alam mo ba?" "Alam ko." Tiningnan ni Huang Feng ang singsing na kasing laki ng itlog ng kalapati sa kanyang daliri at sinabi. Hindi niya inaasahan na ang token ng sect leader ng Carefree Sect ay magiging ganoon kahalaga. "Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo dati? Dapat mong patayin si Ding Changqiu," sabi ni Wuyazi. "Kabisado ko na lahat," sabi ni Huang Feng. "Si Ding Changqiu ay hindi isang mabuting tao. Ang pagpatay sa kanya ay hindi maglalagay ng anumang presyon kay Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang lakas ay halos kapantay ni Ding Changqiu. Hindi banggitin, si Ding Changqiu ay may makapangyarihang subordinate, si Yu Tanji. Hindi siya madaling pakitunguhan. Sa makatuwid, kung gusto ni Huang Feng na patayin si Ding Changqiu, kailangan pa niyang magplano ng mahabang panahon. Kinailangan niyang ganap na tunawin ang panloob na enerhiya ni Wuyazi sa kanyang katawan. "Mabuti, mabuti, ikaw ay tunay na aking mabuting alagad." Tumawa ng malakas si Wuyazi. Gayunpaman, habang tumatawa siya, mabilis na nawala ang sigla sa kanyang katawan. Sa huli, bumaba ang kanyang ulo at siya ay namatay. "Master! Master!" Nagmamadaling niyugyug ni Huang Feng si Wuyazi at sumigaw ng malakas. Dati, medyo nag-aatubili siyang tawagan si Wuyazi Master. Gayunpaman, ang pakiramdam ng pag-aatubili ay ganap na nawala. Malaki ang pasasalamat niya kay Wuyazi. Sinuri ni Huang Feng ang kalagayan ni Wuyazi at nalaman na huminto na siya sa paghinga. Wala nang magagawa si Huang Feng tungkol sa ganitong uri ng kamatayan matapos ang mga funksyon ng katawan ay ganap na bumagsak. Pagkatapos ng lahat, si Wuyazi ay tao rin at kailangang muling magkatawang tao. Imposibleng mabuhay siya magpakailanman. "Master, huwag kang mag-alala. Papatayin ko talaga si Ding Changqiu." Ipinangako ni Huang Feng ang bangkay ni Wuyazi. Ito ang kauna-unahang bagay na gusto niyang gawin pagkatapos niyang dumating sa mundong ito. Magalang na yumuko si Huang Feng ng 3 beses sa harap ng bangkay ni Wuyazi bago tumalikod at umalis. Nang lumabas si Huang Feng sa kuweba, nalaman niyang nakikipag-away si Su Xinghe kay Ding Changqiu. Nagmamadaling humakbang si Huang Feng para tulungan si Su Xinghe. Pagkatapos ng lahat, si Ding Changqiu na ngayon ang taong gusto niyang patayin, at si Su Xinghe ang kanyang nakatatandang kapatid. Siyempre, kailangan niyang tulungan si Su Xinghe. Gayunpaman, kahit na si Huang Feng ay binigyan ni Wuyazi ng 70 taong halaga ng mga kasanayan, napakahirap pa rin para sa kanya na ganap na gamitin ito sa maikling panahon. Sa makatuwid, kahit na matutulungan niya si Su Xinghe na talunin si Ding Changqiu, magiging napakahirap para sa kanya na patayin siya. Bukod dito, nasa tabi pa rin ni Ding Changqiu si Yu Tanji, na may kaparehong malalim na lakas sa loob. Sa makatuwid, sa huli, umalis pa rin si Ding Changqiu kasama si Yu Tanji at ang kanyang mga disipulo. Alam din ni Su Xinghe na imposibleng patayin si Ding Changqiu ngayon. Bukod dito, mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Sa makatuwid, hindi niya hinabol si Ding Changqiu. Nakita ni Su Xinghe ang sect mastering sa daliri ni Huang Feng at tuwang-tuwa siya. Matapos ipaalam sa iba sa eksena, dinala niya si Huang Feng pabalik sa kuweba kung saan naroon si Wuyazi. Pagkaraang makita ni Su Xinghe ang bangkay ni Wuyazi, lumuhod siya ng malakas. Labis siyang nalungkot. Pagkatapos noon, yumuko pa siya kay Huang Feng, na sinasabi na si Huang Feng ay ang sect master ng Carefree Sect, kaya dapat siyang yumuko sa kanya. Siyempre, ayaw tanggapin ni Huang Feng. Hindi ito dahil sa ibang dahilan, kundi dahil siya mismo ay nanggaling sa totoong mundo. Si Su Xinghe ay halatang mas matanda sa kanya. Ang pagpapaluhod ng ganoong matandang lalaki sa kanya ay naging dahilan ng pagkailang ni Huang Feng. Gayunpaman, pinilit ni Su Xinghe na lumuhod kay Huang Feng at magalang na tawagin siyang sect master ng Carefree Sect. Magkaiba sina Huang Feng at Shu Zhu.
Sa puso ni Shu Zhu, gusto lang niyang bumalik sa Shaolin Temple, kaya ayaw niyang maging sect master ng Carefree Sect. Gayunpaman, iba si Huang Feng. Handa siyang tanggapin ang posisyon ng sect master. Pagkatapos ng lahat, siya ay dumating sa space-time na ito upang gumawa ng isang pagkakaiba. At upang gumawa ng isang pagkakaiba, siya ay dapat na magkaroon ng isang puwersa na pag-aari niya. Sa simula, ayaw ni Huang Feng na lutisin ang exquisite chess game. Gusto niyang ipaubaya ito kay Shu Zhu, ngunit hindi nagpakita si Shu Zhu. Matapos malutas ni Huang Feng ang laro, natural na hindi niya tatanggihan ang mga benepisyo sa kanyang mga kamay. Kung tutuusin, hindi niya ito ninakaw o ninakawan. Higit pa rito, mahinang naunawaan ni Huang Feng na pagkatapos makarating sa space-time na ito, tila binago niya ang kapalaran ni Shu Zhu. Ang mga bagay na dapat ay kay Shu Zhu ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Dahil dito, nakonsensya at masaya si Huang Feng sa parehong oras. Pagkatapos ng lahat, sikat si Shu Zhu sa kanyang mga cheat sa demigods at semi-devils. Ang kanyang mga panloloko ay mas malakas kaysa kay Duan Yu. Kung makukuha ni Huang Feng ang mga bagay na dapat ay kay Shu Zhu, kung gayon ang kanyang mga benepisyo ay tiyak na hindi maliit. Siyempre, sa ngayon, 70 taon lang niya ang nakuhang kapangyarihan ni Wu Yazi at ang posisyon ng Carefree Sect Master. Kung nais niyang makakuha ng iba pang mga bagay, kailangan niyang ipaglaban ang mga iyon mismo. Shu Zhu, sa anumang kaso, gusto mo lang maging isang alagad ng Shaolin. Ngayong wala ka ng mga pagkakataong ito, ang iyong hiling ay maituturing na natupad. Naisip ni Huang Feng na kung wala ang mga pagkakataong ito, si Shu Zhu ay maaari lamang maging monghe ng Shaolin Temple sa hinaharap. Ito ay maaaring ituring bilang pagtupad sa kanyang nais. Kabanata 1343 Junior brother, naalala mo ba ang sinabi ni Master bago siya namatay? Sinabi ni Su Xinghe kay Huang Feng. Oo, naalala ko, sabi ni Huang Feng. Mabuti naman. Masayang ngumiti si Su Xinghe at sinabing, dapat mong patayin ang taksil na si Ding Changqiu. Sa ganoong paraan, magiging kalmado kami ni Master. Senior kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Biglang naramdaman ni Huang Feng na may mali. Tila sinasabi ni Su Xinghe ang kanyang huling mga salita. Biglang naalala ni Huang Feng na sa TV, hindi ba si Su Xinghe ay nalasan hanggang mamatay ni Ding Changqiu? Sa pag-iisip nito, mabilis na sinabi ni Huang Feng kay Su Xinghe, Senior brother, huwag kang magsalita. Humiga ka muna, tutulungan kitang tingnan. Walang kwenta. Sinabi ni Su Xinghe, nalasan ako ng asong iyon na si Ding Changqiu's 3 Laughs Ecstasy Powder. Hindi ako maliligtas. Hindi, kaya ko. Inilagay ni Huang Feng ang kanyang kamay sa braso ni Su Xinghe at naramdaman ang sitwasyon sa kanyang katawan. Nalaman niya na maraming bahagi ng kanyang katawan ang nahawahan at nawala ang kanilang orihinal na mga function. Hindi na nagdalawang isip si Huang Feng at mabilis na binuksan ang kanyang storage ring at storage box para humanap ng bagay na makakapagligtas kay Su Xinghe. Bagamat matagal na niyang hindi kilala si Su Xinghe, naramdaman ni Huang Feng na si Su Xinghe man o Wu Yazi iyon, tapat sila sa kanya. Bagamat may itatanong sila sa kanya, anuman ang mangyari, tapat sa kanya ang kanilang mga puso. Bukod dito, talagang nakatanggap siya ng malaking kabaitan mula sa kanila. Junior brother, huwag mong sayangin ang iyong oras. Ang Ding Changqiu na iyon ay hindi lamang walang kapantay sa martial arts, ngunit ang kanyang kakayahang gumamit ng lason ay imposible ring bantayan. Kailangan mong mag-ingat sa hinaharap. Pinahinto ni Su Xinghe ang pagkilos ni Huang Feng. Umalis na si Master mag-isa. Nag-aalala ako sa kanya. Kailangan ko pa siyang sundan at alagaan. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Su Xinghe sa direksyon ng kawalan na may ngiti sa kanyang mukha. Parang nakita na naman niya ang kanyang guro. Naunawaan na ni Huang Feng na determinado si Su Xinghe na mamatay. Wala siyang balak na ipagpatuloy ang buhay. Ang dahilan kung bakit siya nagpatuloy sa loob ng maraming taon ay dahil sa pag-iral ni Wu Yazi. Ngayong patay na si Wu Yazi, nawalan na rin siya ng gana na ipagpatuloy ang buhay. Haha, biglang tumawa ng 2 beses si Su Xinghe na nakatingin sa kawalan. Pagkatapos noon, nanlamig ang kanyang ekspresyon at unti-unting nawala ang ningning ng kanyang mga mata. Ang brasong nakahawak kay Huang Feng ay nawalan din ng lakas at bumagsak. Senior kuya, sigaw ni Huang Feng. Masyado ring hindi komportable ang puso niya.
Ang pagkamatay ni Su Xinghe at Wu Yazi ay nagparamdam sa kanya na parang namatay na ang kanyang pamilya. Ang pakiramdam na ito ay naging dahilan para hindi siya komportable. Lihim ding nanumpa si Huang Feng sa kanyang puso na dapat siyang magsumikap at huwag hayaang mangyari ang ganoong sitwasyon sa kanyang babae at pamilya sa katotohanan. Dapat niyang protektahan silang mabuti. Senior brother, huwag kang mag-alala. Papatayin ko talaga ang Ding Changqiu na iyon at ipaghihiganti ko kayo ni Master. Nangako si Huang Feng sa harap ng bangkay ni Su Xinghe. Dahil kay Ding Changqiu, magkasunod na namatay sina Wu Yazi at Su Xinghe. Siguradong ipaghihiganti ni Huang Feng ang puot na ito. Hindi nagtagal pagkatapos ng kamatayan ni Su Xinghe, pumasok ang kanyang mga disipulo. Nang makita nila ang singsing ng sect master sa kamay ni Huang Feng, tila may naintindihan sila. Agad silang lumuhad sa harap ni Huang Feng. At nakiusap kay Huang Feng na tanggapin sila pabalik sa sekta. Dati, natatakot si Su Xinghe na si Ding Changqiu ay makatagpo ng problema sa mga taong ito, kaya pinalayas niya sila sa sekta. Sa katunayan, labis na nagustuhan ni Su Xinghe ang kanyang mga disipulo. Natural na hindi sila tinanggihan ni Huang Feng at pumayag na tanggapin sila pabalik sa sekta. Pagkatapos, inayos niya na gawin nila ang sarili nilang mga bagay habang naghahanda siyang umalis sa lugar na ito. Siyempre, bago umalis, inilibing pa rin ni Huang Feng sina Wu Yazi at Su Xinghe. Ang pares ng guro at disipulong ito ay muling nagkita sa ibang mundo. Sect Master Uncle, saan ka pupunta? Ikaw na ngayon ang Sect Master ng aming Carefree Sect. Kailangan mong suportahan ang pangkalahatang sitwasyon dito. Sabi ng isa sa mga disipulo ni Su Xinghe, si Kang Guangling. Wala namang gagawin dito pansamantala. Wala akong gagawin dito. Sinabi ni Huang Feng, bukod dito, kailangan kong lumabas at magkaroon ng karanasan. Pagkatapos nito, papatayin ko ang bastard na si Ding Changqiu at ipaghiganti ang master at senior brother. Sect Master Uncle, napakahusay ng martial arts ni Ding Changqiu. Dapat kang mag-ingat sa papatay sa kanya. Sabi ng isang disipulo ni Su Xinghe. Lahat sila ay umaasa na patayin si Ding Changqiu, ngunit alam din nila na hindi ganoon kadaling patayin si Ding Changqiu. Sa mga tuntunin ng martial arts at lason, siya ay isang nangungunang buhay sa Jiangho. Kung gusto nila siyang patayin, tiyak na hindi ito simpleng bagay. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging impulsive, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, pagkatapos ayusin ang ilang bagay, umalis si Huang Feng sa kuweba. Iniwan ni Huang Feng ang Carefree Sect sa dalawang dahilan. Ang isa ay upang patayin si Ding Changqiu, at ang isa ay upang makakuha ng mas maraming bagay. Dapat malaman ng isa na ito ang mundo ng demigods and semi-devils. Mayroong hindi mabilang na pinakamataas na antas ng martial arts sa mundong ito. Ang anumang random na top-level na martial arts ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyong yuan sa exchange shop sa storage box. Hanggat nakuha ni Huang Feng ang isa, kikita siya ng maraming pera. Natural, hindi pakakawalan ni Huang Feng ang pagkakataong ito. Sa makatuwid, pagkatapos umalis ni Huang Feng sa kampo ng Carefree Sect, naisip niya kung paano makukuha ang mga top-level na martial arts na iyon. Ang pangunahing bagay ay mayroon siyang top-level na martial arts, kaya hindi masyadong mahirap na patayin si Ding Changqiu. Si Huang Feng, na may mahusay na pag-unawa sa balangkas ng demigods and semi-devils, ay tiyak na alam kung ano ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, nag-aalala rin si Huang Feng. Ngayong hindi nagpakita si Xu Zhu, kung gayon kung bubuo ang balangkas tulad ng dati, hindi siya sigurado. Natakot din si Huang Feng na ang kanyang maliit na paru-paro ay magbago ng balangkas dito. Tama, dapat akong pumunta sa Assembly of 10,000 Immortals. Biglang naalala ni Huang Feng na sa orihinal na plot, iniligtas ni Xu Zhu si Tian Shan Tunglao doon. Pagkatapos noon, tinuruan siya ng maraming martial arts ni Tian Shan Tunglao. Hindi pa dapat maapektuhan ang plot ng lugar na iyon. Sa makatuwid, kung pumunta si Huang Feng doon, dapat niyang mailigtas si Tian Shan Tunglao. Bagamat masama ang ugali ni Tian Shan Tunglao at pumatay ng mga tao nang hindi kumukurap, marami siyang alam sa martial arts. Bukod dito, nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Wu Yazi. Siya na ngayon ang pinuno ng Carefree Sect, kaya nagkaroon siya ng kaunting relasyon sa kanya. Hanggat nahawakan niya ito ng maayos, dapat siyang makakuha ng maraming martial arts mula sa kanya.
Maging ito ay Tianshan Plum Breaking Hand o Tianshan 6 Yang Palms, halos kapareho sila ng 18 Dragon Subduong Palms. Kung matutunan niya ang isa sa mga ito, magiging tubo ito para kay Huang Feng. Bukod dito, sa Spiritual Vulture Palace, mayroong maraming mga sinaunang aklat ng Carefree Sect. Si Huang Feng ay sobrang inggit din. Kabanata 1344. Oo, hanapin natin si Tung Lao ng Celestial Mountain. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Sa orihinal, nagkaroon ng relasyon sina Shuzu at Tung Lao ng Celestial Mountain. Gayunpaman, ngayong pinalitan niya si Shuzu bilang pinuno ng Free and Unfettered Sect, hindi malaking bagay para sa kanya na makilala si Tung Lao ng Celestial Mountain. Ngayong hindi pa nagpakita si Shuzu, kung hindi siya makakaharap sa Conference of 10,000 Immortals, si Tung Lao ng Celestial Mountain ay papatayin ni Boss Wu at ng kanyang gang. Nakakaawa talaga ang isang top expert na mamatay ng ganito. Nadama ni Huang Feng na hindi niya kailangang mag-aksaya ng labis na pagsisikap. Kailangan lang niyang sundan ang nakaraang ruta ni Shuzu. Ang swerte ni Shuzu sa Demigods and Semi-Devils ay lumalaban na sa langit. Dahil alam niya ang proseso ng makalangit na proseso ni Shuzu, kailangan na lang niyang sumunod. Siyempre, naunawaan din ni Huang Feng na siya mismo at si Shuzu ay si Shuzu. Nagkaroon siya ng pagkakataong makuha ang mga benepisyong makukuha ni Shuzu. Gayunpaman, hindi masasabing tiyak na makukuha niya ang mga ito. Ang kanilang mga personalidad at paraan ng paghawak ng mga bagay ay iba. Tiyak na magkakaroon ng ilang mga pagkakaiba. O tama, si Shuzu ay Prince Consort din ng West Xia. Kailangan ko bang maging Prince Consort din? Biglang naisip ni Huang Feng ang romantikong engkwentro ni Shuzu. Posible kayang matulungan pa niya si Shuzu sa romantikong engkwentro na ito. Kung noon pa man, hindi tatanggi si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang prinsesa ng West Xia ay napakaganda. Isa siyang prinsesa. Hindi makapaghintay si Huang Feng na magkaroon ng ganoong babae. Gayunpaman, ngayong maraming babae si Huang Feng, at lahat sila ay napakaganda. Natural, si Huang Feng ay walang masyadong iniisip tungkol sa prinsesa. Pagdating ng panahon, dapat akong mag-ingat. Hindi ako dapat ganap na kontrolin ni Tung Lao ng Celestial Mountain. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Pagkatapos umalis sa malaya at walang harang na sekta, hindi nakatagpo ni Huang Feng ang mga taong iyon mula sa Jiangho. Tila pagkatapos ng exquisite chess game, ay naghiwa-hiwalay na ang mga taong iyon. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi nagpakita si Shuzu. Malamang, hindi siya magiging isa sa tatlong bida. Waiter, magdala ka ng isang kaldero ng masarap na alak at 2 side dishes. Dumating si Huang Feng sa pinakamalapit na lungsod at nakahanap ng isang inn. Umorder siya ng 2 side dishes para mabusog ang kanyang gana. Okay, magalang na pinunasan ng waiter ang mesa para kay Huang Feng. Gayunpaman, sa sorpresa ni Huang Feng, sa sandaling naihain ang kanyang mga pagkain, isang pamilyar na figure ang pumasok. Si Merong Fu yun, na nakilala niya sa exquisite chess game. Hindi pwede. Nang makita ni Huang Feng si Merong Fu, nagulat siya. Hindi niya akalain na magkataon lang pala ang isang random restaurant. Naalala ni Huang Feng na nagkaroon ng away sa pagitan ni Merong Fu at Ding Changqiu sa isang restaurant. Dahil din sa away na iyon nabulag si Zi. Ngayong nasa restaurant na ito si Merong Fu, ibig sabihin dito naganap ang away. Hindi dapat nagkataon lang. Baka mali ang panahon. Si Merong Fu at ang iba pa ay nagmamadali. Baka ang inapupuntahan nila bukas ay kung saan sila nag-aaway, naisip ni Huang Feng sa sarili. Kailangang malaman ng isang tao na nipino ni Huang Feng ang panloob na lakas ni Wu Yazi nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, ito ay malinaw na hindi isang bagay na maaaring gawin sa isang gabi. Ngayon, magagamit lamang ni Huang Feng ang halos 1/10 bahagi ng lakas ng loob ni Wu Yazi. Kahit sa sarili niyang lakas, napakahirap talunin ng isang tulad ni Ding Changqiu. Hindi sa hindi kailanman naisip ni Huang Feng na gumamit ng baril. Tutal may baril siya sa storage ring niya. Gayunpaman, ang isang baril ay maaari pa ring maging epektibo sa isang biglaang pag-atake. Kung hindi man, walang pagkakaiba sa pagitan ng isang baril at isang nakatagong sandata kapag nakikipag-usap sa isang eksperto tulad ni Ding Changqiu.
Bukod dito, si Ding Changkyo ay naging kontrabida sa buong buhay niya. Kung mas maingat siya, hindi gaanong epektibo ang baril. Kapag ang kanyang baril ay hindi na epektibo, si Huang Feng ay malamang na mahuli ni Ding Changkyo. Pagkatapos, mawawalan siya ng pagkakataon na patayin si Ding Changkyo. Sa makatuwid, ayaw ni Huang Feng na makilala si Ding Changkyo sa oras na ito. Gayunpaman, maraming bagay ang mangyayari kahit na ayaw ni Huang Feng. Nang gustong umalis muna ni Huang Feng, nakita niya ang sedan chair ni Ding Changkyo na lumabas sa pintuan at huminto sa entrance ng restaurant. No way! Nakilala ko ba talaga siya? Mapait na ngumiti si Huang Feng. Gayunpaman, hindi man lang mabagal ang kanyang mga galaw. Mabilis siyang tumakbo sa likod ng restaurant at nakakita ng woodshed na mapagtataguan. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos magtago si Huang Feng, may ibang tao na lumitaw ng palihim. Bagamat ang tao ay nakadamit bilang isang lalaki, masasabi ni Huang Feng na siya ay isang babae sa isang sulyap. Si Azi kaya, tumingin si Huang Feng sa babaeng kalalabas lang at naisip na lilito nga dito si Azi. Nang makita ng babae si Huang Feng na nagtatago sa woodshed, natigilan siya noong una. Pagkatapos, sinenyasan niya si Huang Feng na tumahimik. Pagkatapos, sabay na nagtago ang dalawa sa woodshed. Good disciple, lumabas ka. Alam kong nasa loob ka. Hindi nagtagal, narinig ang boses ni Ding Changkyo sa labas. Gusto mo bang pumasok ako? Ang babaeng pumasok sa woodshed mamaya ay kailangang tumayo at maglakad palabas. Ayaw niya, ngunit wala siyang pagpipilian. Malinaw na natagpuan siya ni Ding Changkyo. Hindi niya maitago, pinanood ni Huang Feng si Azi na umalis. Wala siyang espesyal na iniisip. Sana lang ay hindi niya ipahalata kung nasaan siya. Gayunpaman, hindi alam ni Azi ang kanyang relasyon kay Ding Changkyo. Hindi niya alam na nagtatago siya kay Ding Changkyo. Walang magawa si Huang Feng na mabulag si Azi dahil dito. Una, hindi siya sapat na malakas para pigilan ito. Pangalawa, hindi gusto ni Huang Feng si Azi. Sa Demigods and Semi-Devils, nagkaroon siya ng malungkot na kapalaran. Gayunpaman, ito ay may malaking kinalaman sa kanyang karakter. Siya ay napaka-makasarili at hindi kailanman isinasaalang-alang ang damdamin ng iba. Bukod dito, palagi niyang iniisip na ang iba ay dapat maging mabuti sa kanya. Bagamat naantig si Huang Feng sa kanyang huling sakripisyo, napakaraming masamang bagay ang kanyang nagawa. Hindi siya maawa ni Huang Feng. Ano pa ba ang silbi ng pag-iisip? Kung lalabas ako ngayon, malamang mamatay na ako. Hindi ko na mailigtas si Azi, at kailangan kong pagbayaran iyon. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Pagkatapos noon, nang makitang walang gumagalaw sa labas, maingat na lumabas si Huang Feng sa pagkakataong ito. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng restaurant. Kinailangan niyang dumalo sa Conference of 10,000 Immortals sa lalong madaling panahon at kilalanin ang Tianshan Mountain Tunglaw upang matuto ng higit pang mga kasanayan. Pagkaalis ng restaurant, hindi na nagpatagal si Huang Feng at dumiretso sa venue ng Conference of 10,000 Immortals. Para sa iba pang mga bagay, hindi ito inisip ni Huang Feng. Kabanata 1345. Ang taong nagbigay sa akin ng mga direksyon ay tiyak na nagbigay sa akin ng mga maling direksyon. Sa oras na ito, nagreklamo si Huang Feng habang nagmamadali siyang sumabay. Dahil alam lang niya ang pangkalahatang lokasyon, at si Huang Feng ay hindi masyadong pamilyar sa paligid, maaari lamang humingi ng direksyon si Huang Feng kung gusto niyang hanapin ang lokasyon ng Myriad Immortal Assembly. Gayunpaman, hindi niya alam kung ang kabilang partido ay hindi malinaw o sinasadya. Sa anumang kaso, ang daan na ibinigay ng kabilang partido kay Huang Feng ay medyo paliko. Lumihis ng mahabang daan si Huang Feng bago siya makarating malapit sa destinasyon. Nasira ang orihinal niyang plano na dumating ng maaga. Alam ni Huang Feng na gustong patayin ni Boss Wu at ng kanyang barkada si Tunglaw ng Tianshan Mountain para manampa. Bagamat hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Tunglaw ng bundok Tianshan, naisip lamang nila na isa itong kasambahay ng Misty Peak. Kung si Huang Feng ay dumating ng huli at si Xu Zhu ay hindi nagpakita, si Tunglaw ng Tianshan Mountain ay mamamatay. Pagkatapos, matatapos na ang lahat. Kanino pa matututo si Huang Feng ng malalim na martial arts? Sa makatuwid, maaari lamang dumating si Huang Feng ng maaga at hindi huli. Sana hindi pa huli ang lahat.
Napaisip si Huang Feng habang nagmamadaling sumabay. Sa oras na ito, gabi na, ngunit si Huang Feng ay hindi nang ahas na mag-antala at maaari lamang magmadali sa buong gabi. Hoy, pamilyar ang figure na iyon. Hindi ba si Duan Yu? Si Huang Feng, na nagmamadaling sumabay, ay biglang nakakita ng pamilyar na figure sa kanyang harapan. Maganda ang paningin ni Huang Feng, at ang kabilang partido ay nakasuot ng puting damit. Kaya naman, napaka-eye-catching sa ganoong gabi. Tuwang-tuwa si Huang Feng na makita si Duan Yu dahil lalabas din si Duan Yu sa Myriad Immortal Assembly. Ngayon, nag-iisa pa rin siya. Halatang hindi pa siya nakakarating sa kanyang destinasyon. Sa madaling salita, hindi pa opisyal na nagsisimula ang Myriad Immortal Assembly. Great, nakarating talaga ako sa oras. Napaisip si Huang Feng pagkatapos makita si Duan Yu. Gayunpaman, hindi siya hinabol ni Huang Feng, ngunit sinundan siya mula sa malayo. Bagamat malalim ang panloob na enerhiya ni Duan Yu, hindi niya alam ang maraming partikular na galaw. Bukod sa Six Pulse Divine Sword at treading subtle steps, wala siyang natutunang martial arts. Sa makatuwid, hindi niya napansin na sinusundan siya ni Huang Feng. Oo naman, habang patuloy na sumusulong si Duan Yu, sa wakas ay natagpuan ni Huang Feng ang tiyak na lokasyon. Mula sa malayo ay maririnig ang ingay ng labanan. Hindi na kailangang sabihin, ang grupo ni Merong Fu ay dapat na nakikipaglaban sa 36 na kuweba at 72 isla. Sa madaling salita, hindi pa lumilitaw si Tung Lao ng Tianshan Mountain. Nang makita ang sitwasyong ito, talagang gamaan ang loob ni Huang Feng. Nang makalapit siya, nalaman ni Huang Feng na mas matindi ang labanan kaysa sa inaakala niya. Si Merong Fu ay talagang isang tao na kapantay ni Qiao Feng. Hindi naman talaga mahina ang kanyang martial arts. Gayunpaman, ang mga tao mula sa 36 na kuweba at 72 isla ay hindi rin karaniwan. Ngayong kinubkob na sila, kahit si Merong Fu ay nasa ilang panganib. Si Wang Yuyan, na hindi alam kung Fu, ay nahuli sa loob ng maikling panahon. Sa sandaling ito, si Duan Yu, na nagtatago sa dilim, ay hindi napigil ang magpakita ng nagmamadali upang iligtas si Wang Yuyan. Dahil kay Merong Fu, si Duan Yu at Guning, natatakas na sana, ay tumalikod at nakipaglaban sa tabi ni Merong Fu. Gayunpaman, ang Six Pulse Godly Sword ni Duan Yu ay minsan epektibo at minsan hindi. Hindi niya maipakita ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Bagamat ang kanyang mala-wave na subtle steps ay nakapagtataka, makakatulong lamang ito sa kanya na maiwasan ang mga pag-atake. Napakahirap para sa kanya na pumatay ng mga tao. Sa makatuwid, kahit na sa tulong ni Duan Yu, ang grupo ni Merong Fu ay nagiging mas mapanganib. Ang susunod na dapat ay ang pagpapakita ng Sword God, Zuo Bufan. Si Huang Feng, na nagtatago sa dilim, ay bumulong sa sarili. Hindi nagbago ang eksena dito dahil sa kanyang hitsura, kaya alam ni Huang Feng na dapat ay si Zuo Bufan na. Tamang-tama, hindi nagtagal, isang mahabang espada ang lumipad sa himpapawid at direktang natamba ang mga sandata na umaatake kay Merong Fu at sa iba pa. Ang mga tao mula sa 36 na kuweba at 72 isla ay biglang nawalan ng armas, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay bumaba ng isang antas. Bukod dito, natakot sila sa eksenang nasa harapan nila, kaya saglit, hindi sila naglakas loob na ipagpatuloy ang pag-atake kay Merong Fu. Talagang makapangyarihan. Kahit na pinagmamasdan ng mabuti ni Huang Feng ang espada, hindi pa rin niya makita kung saan ito nanggaling. Kahit na hindi pa niya personal na nahawakan ang espada, nararamdaman pa rin niya ang mga misteryo ng espada. Marami talagang master dito. Muling bumantong hininga si Huang Feng. Napakaraming master sa mundo ng demigods and semi-devils. Kahit na ang mga tao mula sa 36 na kuweba at 72 isla ay wala sa mundo ng demigods and semi-devils. Gayunpaman, kahit na wala sila, mayroon pa rin silang second-rate na mga kasanayan, na halos kapareho ni Huang Feng noong una siyang dumating sa space-time na ito. Kung tungkol sa Zuo Bufan na ito, siguradong isa siyang first-class master. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na si Huang Feng ay napabuntong hininga ng may damdamin na napakaraming mga master sa space-time na ito. Sa sandaling lumitaw si Zuo Bufan, ginulat niya ang lahat, at pansamantalang tumigil ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Nang maglaon,
kumilos si Zuo Bufan bilang isang middleman upang mamagitan sa relasyon sa pagitan ng dalawang panig, at ang dalawang panig ay lumuwag. Dahil alam nila ang dahilan ng pagtitipon at hinangaan nila ang husay ni Merong Fu, inimbitahan din ni Boss Wu at ng iba pa si Merong Fu na sumama sa kanila upang labanan si Tung Lao ng Tianshan. Noong una, tumanggi si Merong Fu dahil walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Bukod dito, si Tung Lao ng Tianshan ay hindi madaling pakitunguhan matapos marinig ang pagpapakilala ng iba. Ayaw niyang masangkot sa gulo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagbago ang isip ni Merong Fu dahil naisip niyang hindi mahina ang mga taong ito sa harapan niya. Kung ma-recruit niya ang mga ito, malaking tulong ito sa plano niyang umunlad ang bansa. Si Merong Fu ay malungkot ding tao. Tiningnan ni Huang Feng ang mapusok na Merong Fu at nag-isip. Si Merong Fu ay nagsusumikap para sa isang layunin mula noong siya ay bata pa, at iyon ay upang maibalik ang bansa. Gayunpaman, ang Great Yan Kingdom ay nawasak ng mahabang panahon. Paano ito maibabalik ng ganoon kadali? Dahil dito, kahit na sinubukan ni Merong Fu ang kanyang makakaya, wala itong epekto sa huli. Sa halip, nawalan lang siya ng malay. Sinabi ni Boss Wu sa lahat ang nakita niya sa Misty Peak. Lahat ay natatakot kay Tung Lao ng Tianshan, at gayon din si Boss Wu. Sa orihinal, hindi siya nang ahas na sumalungat kay Tung Lao ng pamumuno ni Tianshan. Gayunpaman, nakakita siya ng ilang detalye na nagsasaad na si Tung Lao ng Tianshan ay tila may problema. Sa makatuwid, inorganisa niya itong Conference of 10,000 Immortals para tipunin ang lahat para salakayin ang Misty Peak. Dalhin mo ang batang yan dito, sabi ni Boss Wu sa kanyang mga nasasakupan. Nandito siya, natigilan ang ekspresyon ni Huang Feng. Alam niyang ang susunod na dadalhin ay si Tung Lao ng Tianshan, na siya ring target sa pagkakataong ito. Kabanata 1346. Ito ay isang maliit na babae. Nang makita ang lingkod ng ethereal peak na pinalaki ni Boss Wu, napasigaw ang mga tao sa paligid. Siya ay malinaw na isang batang babae na hindi pa umabot sa pagtanda. Si Huang Feng ay medyo malayo at hindi niya makita ng malinaw ang kanyang mukha. Gayunpaman, alam niya na ang kasalukuyang hitsura ni Sky Mountain Elder ay talagang isang bata. Bukod dito, ang kanyang figure ay tila palaging ganito. Pagkatapos kong mahuli ang babaeng ito, agad akong bumaba ng bundok at inusisa siya. Sa kasamaang palad, ang babaeng ito ay pipi at walang alam. Sabi ni Boss Wu, hindi ba masyadong malupit na tretuhin ang isang bata ng ganito? Hindi makayanan ni Duan Yu na makita ito. Mas malupit pa sa atin si Sky Mountain Elder. Sabi ni Boss Wu, kung gayon, dapat mong hanapin si Sky Mountain Elder. Ano ang silbi ng pagtrato sa isang bata ng ganito? Sabi ni Duan Yu. Siyempre ito ay kapaki-pakinabang, sabi ni Boss Wu. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang mahabang espada at sinabing, mga kapatid, magtulungan tayo ngayon para ibagsak ang ethereal peak. Ngayon, tayo ay magsasalo-salo sa kapalaran at kasawian. Sumpaan natin ang isang alyansa at putulin o saksakin ang batang ito. Tutal, ang babaeng ito ay mula sa ethereal peak. Dahil ang ating mga sandata ay lasing ngayon sa ethereal, kalahating puso, hindi ka namin papayagang matakot. Ang iba ay sumang-ayon at pinatay ang maliit na batang babae na ito bilang isang sakripisyo. Labis na balisa si Duan Yu. Siya ay isang mabait na tao. Ngayong nakita niyang ganito ang pakikitungo ng lahat sa isang batang babae, hindi niya talaga kinaya. Kaya naman, lumapit si Duan Yu kay Merong Fu at sinabing, Young Master Merong, kailangan mo silang pigilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ikinaway ni Merong Fu ang kanyang kamay at sinabing, Young Master Duan, kami ay tagalabas kung tutuusin. Sarili nilang usapin ito, mas mabuting huwag na tayong makialam. Iniisip pa rin ni Merong Fu na supilan ang mga taong ito. Siyempre, hindi siya gagawa ng anumang bagay na ikagagalit nila. Bukod dito, sa kanyang mga mata, walang hindi katanggap-tanggap tungkol sa pagpatay sa batang babae na ito upang makamit ang kanyang layunin. Nang makitang itinaas ni Boss Wu ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay, alam ni Huang Feng na hindi na siya makapaghintay. Kaya naman, dali-dali siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos niyang magpakita, gumamit siya ng wave-like subtle steps at sumugod sa crowd. Bago pa makareact ang sinuman, nahuli niya si Elder Tong ng Celestial Mountain at dinala siya. Sino ta?
Tumayo ka dyan at ibaba mo siya. Sigaw ng mga tao sa 36 na kuweba at 72 isla. Hulihin mo siya, huwag mong hahayaang makatakas. Naghiyawan ang lahat. Sa sandaling ito, nakilala na ni Merong Fu, Guan Yu, at ng iba pa si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat sila ay lumahok sa exquisite chess game dati, at si Huang Feng ang tanging tao na nagawang lutisin ang laro. Kaya naman, nakilala nila siya sa isang sulyap. Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Merong Fu, Guan Yu, at ng iba pa. Ayaw ni Merong Fu ng gulo, habang si Guan Yu ay simpleng masaya. Ayaw niyang makitang mapatay ang bata, kaya mabuti na lang at naligtas siya. Sa kabilang panig, si Huang Feng ay tumatakbo palayo kasama si Tian Shantung sa kanyang likod. Natural na apektado ang kanyang bilis. Hindi man siya nahuli ng mga taong nasa likuran niya, hindi niya tuluyang maalis ang mga ito sa maikling panahon. Kung tutuusin, ang mga tao sa likod niya ay pawang second rate o mas mataas. Talagang hindi sila ordinaryong punk. Duwag, gusto mo lang tumakas. Habang tumatakbo si Huang Feng ng buong lakas, bigla siyang nakarinig ng boses. Natakot siya, at bigla siyang bumagal. Sino ta? Tanong ni Huang Feng. Pagkatapos, naramdaman ni Huang Feng na gamaan ang bigat sa kanyang balikat. Paglingon niya ay nakita niyang wala na si Tung Lao sa kanyang likuran. Ako ang iyong lola. Nakita niya na si Tian Shantung ay nakaupo sa lupa, ngunit siya ay nasa kabilang panig. Biglang napagtanto ni Huang Feng na nakalimutan niya na si Tian Shantung ay hindi pipi. Kaya niyang magsalita. Gayunpaman, bumantong hininga pa rin si Huang Feng sa kanyang puso. Nakakatakot si Tian Shantung. Hindi pa siya lubusang nakaka-recover, pero kaya niyang makaalis sa likuran niya nang walang nakakapansin. Kung siya ay nakabawi sa kanyang kalakasan, siya ay magiging napakalakas. Huwag ka nang manggulo. Umalis muna tayo dito. Marami pa namang gustong pumatay sa atin. Sabi ni Huang Feng kay Tian Shantung. Bagamat napakalakas ni Tian Shantung sa kanyang kalakasan, siya ay masyadong mahina ngayon. Bagaman mayroon siyang ilang mga kasanayan, sa sandaling kinubkob siya ng mga tao, walang paraan upang mabuhay siya. Siyempre, tiwala pa rin si Huang Feng na makakaalis siya ng ligtas kung tatakas siyang mag-isa. Gayunpaman, kung dadalhin niya si Tian Shantung, naramdaman ni Huang Feng na magiging mahirap ito. Tumingin si Tian Shantung kay Huang Feng na may mapanlait na ekspresyon. Malinaw, minamaliit niya si Huang Feng sa paglayas. Gusto niyang turuan ng leksyon si Huang Feng, ngunit nakita niya ang singsing sa kamay ni Huang Feng. Matapos makita ang singsing sa kamay ni Huang Feng, biglang nawala ang kalmado ni Tian Shantung. Nagmamadali siyang lumapit kay Huang Feng at tinitigan ang singsing sa kamay ni Huang Feng. Sinabi niya, saan mo ninakaw ang singsing na ito? Sabihin mo sa akin dali, o papatayin ka ni Lola. Bahagyang natigilan si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na mapapansin ni Tian Shantung ang singsing sa kanyang kamay ng ganoon kabilis. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Kung tutuusin, inaasahan na niya ang sitwasyong ito. Sinabi niya, hindi ko ninakaw ang singsing na ito. Ito ay ibinigay sa akin ng aking Panginoon. Ang iyong Panginoon. Bahagyang natigilan si Tian Shantung. Pagkatapos, galit niyang sinabi, kalokohan. Paanong ang singsing na ito ay ibibigay sa iyo ng iyong amo? Kung manggahas kang magsinungaling sa akin, papatayin kita sa isang palad. Ito talaga ang binigay sa akin ng amo ko, sabi ni Huang Feng. Ito ay isang relic na ibinigay sa akin ng aking amo. Nang inig ang katawan ni Tian Shantung nang marinig ang salitang relic. Sinabi niya, ano ang tawag sa iyong Panginoon? Ang kanyang pangalan ay Wu Yaze, sabi ni Huang Feng. Imposible, imposible yan. Umiiyak si Tian Shantung. Bagamat nahulaan na niya ito noon, nahirapan pa rin siyang tanggapin matapos itong marinig mula kay Huang Feng. Sa katunayan, alam din ni Tian Shantung na ang singsing na ito ay palaging isinusuot ni Wu Yazi. Malalim ang martial arts ni Wu Yazi. Hanggat ayaw niya, walang gaanong tao sa mundong ito ang maaaring kunin ang singsing na ito sa kanya. Ngayon, sinabi ni Huang Feng na si Wu Yazi ang kanyang Panginoon at ang singsing ay ibinigay sa kanya ni Wu Yazi. Naniwala si Tian Shantung sa kanya. Kung hindi, sa lakas ni Huang Feng, imposibleng kunin niya ang singsing na ito kay Wu Yazi. Ano bang problema mo? Tiningnan ni Huang Feng ang excited na si Tian Shantung at nagtanong. Kakasabi mo lang na relic niya ito.
Anong meron sa kanya? Tanong ni Tian Shantong. Patay na siya, sabi ni Huang Feng. Kalokohan. Ayaw tanggapin ni Tian Shantong ang katotohanan ito. Puno ng galit ang mukha niya. Patay na talaga siya. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, sinabi ni Huang Feng. Ibinigay niya ang singsing na ito sa akin bago siya namatay. Kabanata 1347. Imposible. Hindi siya pwedeng mamatay. Hanggat hindi nawawala ang kanyang paglilinang, walang sinuman sa mundong ito ang maaaring pumatay sa kanya. Paano niya maibibigay sa iyo ang singsing? Sigaw ni Tian Shanchild kay Huang Feng. Ang Tian Shanchild ay dating isang nangungunang eksperto. Kahit wala na siyang masyadong cultivation, nandoon pa rin ang aura niya. Sa makatuwid, nang sinisigawan niya si Huang Feng, naramdaman ni Huang Feng na para siyang kaharap ng bagyo. Totoo ang sinabi ko. Dati, nasolve ko ang exquisite chess game. Tapos, nakilala ko si Old Mr. Wuyazi. Maya-maya, kinuha niya ako bilang disipulo niya at ibinigay sa akin itong singsing, Huang Feng said. Nalutas mo ang exquisite chess game. Paano mo ito nalutas? Tanong ni Tian Shanchild. Nagpaliwanag ng kaunti si Huang Feng. Sinabi ni Tian Shanchild sa sarili, hindi ko inaasahan na ang exquisite chess game, na gumugulo sa mga bayani ng mundo sa loob ng mga dekada ay malulutas mo. So, siya, patay na talaga? Tanong ni Tian Shanchild. Oo, sabi ni Huang Feng. Mukhang malungkot si Tian Shanchild. Nasa harap, habulin mo. Hulihin mo sila, huwag mong hayaang makatakas. Sa oras na ito, nagkaroon ng ingay sa kagubatan sa likod. Dapat ay ang mga taong mula sa 36 na kuweba at 72 isla ang humahabol sa kanila. Umalis muna tayo dito, pag-usapan natin si Master. Mabilis na binuhat muli ni Huang Feng si Tian Shanchild sa kanyang likod at sinabi. Hindi tumanggi si Tian Shanchild sa pagkakataong ito. Alam din niya na sa estado nila ngayon, hindi sila kalaban ng mga taong nasa likod nila. Idiot, kung patuloy kang tatakbo sa lupa, may makikita silang bakas. Walang kwenta kahit gaano pa kalayo ang takbuhan mo. Nakita ni Tian Shanchild si Huang Feng na tumatakbo sa lupa at nagsalita ng malakas. Magagamit talaga ni Huang Feng ang balabal upang lumipad sa kalangitan, ngunit iyon ang kanyang trump card. Hindi niya ito madaling ipakita sa iba, lalo na kapag kaharap ang isang tulad ni Tian Shanchild. Maaaring mukhang madali siyang kausap ngayon, ngunit sa katunayan, siya ay isang demonyo na pumatay nang hindi pinipiga ang isang talukap ng mata. Kahit na nailigtas lang siya ni Huang Feng, kung talagang gusto niya itong patayin, hindi siya magdadalawang isip. Sa makatuwid, kailangan ni Huang Feng na magtago ng ilang trump card sa harap niya. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Huang Feng. Kung hindi niya ginamit ang balabal, kung gayon si Huang Feng ay talagang walang paraan upang hindi mag-iwan ng mga bakas ng paa sa lupa. Kahit na ang kanyang malawave na subtle steps ay magical, tumatakbo pa rin ito sa lupa. Itaas ang puno, sabi ni Tian Shanchild. Aakyat sa puno. Tumangala si Huang Feng at saglit na hindi alam kung ano ang gagawin. Noon lamang napagtanto ni Huang Feng na hindi siya maaaring lumipad ng napakataas nang hindi ginagamit ang balabal. Siyempre, kaya niyang tumalon ng napakataas sa pamamagitan lamang ng kanyang panloob na puwersa, ngunit halatang walang silbi. Anong tanga? Galit na sinabi ni Tian Shanchild, ang iyong panloob na puwersa ay hindi mahina. Paano mo hindi kilala ang isang simpleng Qinggang? Bahagyang napahiya si Huang Feng. Hindi niya pinansin ang puntong ito noon nang magkaroon siya ng parang wave na subtle steps. Pagkatapos ng lahat, ang parang wave na subtle steps ay isa sa nangungunang Qinggang. Karaniwang ginagamit ni Huang Feng ang wave-like subtle steps upang mapataas ang pinakamataas na limitasyon ng enerhiya ng kanyang katawan. Sa madaling salita, kapag ginamit niya ang parang wave na subtle steps, talagang nililinang niya ang kanyang panloob na puwersa. Kaya naman, kadalasang ginagamit ni Huang Feng ang parang wave na subtle steps at pinababayaan ang iba pang bagay. Ibaba mo ako. Ituturo ko sa iyo ang isang set ng Qinggang mental cultivation method muna, sabi ni Tian Shanchild. Okay, si Huang Feng ay natural na hindi tumanggi. Kailangang malaman ng isa na kahit na ito ay isang simpleng pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan ng Qinggang, hindi ito magiging mura sa tindahan ng storage box. Ngayong matutunan na niya ito ng libre, kikita na siya. Pagkaupo ni Tian Shanchild, sinabi niya kay Huang Feng, kapag tumalon ka,
yumuko ng bahagya ang iyong mga tuhod at itaas ang iyong chi sa iyong dantian. Kapag naramdaman mong tumataas ang chi, ay relax ang iyong mga kalamnan at buto at idiin ang iyong Yusen Acupoint. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Tumango si Huang Feng at sinabi. Hindi siya ganoon katanga Shuzu. Sa katunayan, si Huang Feng ay napakatalino sa paglilinang ng martial arts. Bukod dito, hindi mahina ang kanyang pundasyon. Sa makatuwid, pagkatapos sabihin ito ng Tianshan Child, tahimik na sinubukan ito ni Huang Feng at natutunan ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang malalim na Qinggang. Well, let's go. Parating na sila, sabi ni Tianshan Child. Okay, muling binuhat ni Huang Feng ang bata ni Tianshan sa kanyang likod. Pagkatapos, ayon sa mga pag-awit na itinuro sa kanya ng bata ng Tianshan, pinaikot niya ang kanyang chi at tumalon. Sigurado, madali siyang umakyat sa mga sanga. Pagkatapos nito, hindi huminto ang mga yapak ni Huang Feng. Patuloy siyang sumulong sa kagubatan. Para sa sitwasyong ito, tuwang-tuwa si Huang Feng. Tama nga, ang desisyon niyang pumunta sa Tianshan Child ay tama. Hindi nagtagal ay natuto na siya ng martial art. Bagamat hindi ito malalim na martial art, basta't matutunan niya ito, sulit ito. Nang maliwanag ang kalangitan, si Huang Feng ay halos nasa labas ng kakahuyan na may Tianshan Child sa kanyang likuran. Ibinaba ni Huang Feng si Tianshan Child. Nagpa siya ang dalawa na magpahinga at kumain. Pagkatapos ng isang gabing pagtakbo para sa kanilang buhay, si Huang Feng ay talagang medyo pagod. Binigyan ni Huang Feng ng tubig si Tianshan Child. Tumingin siya kay Huang Feng at nagtanong, saan mo natutunan ang iyong panloob na lakas? Bakit pakiramdam ko ay medyo pamilyar ito? Itinuro ito sa akin ng aking Panginoon. Itinuro niya sa akin ang kanyang panloob na lakas sa loob ng 70 taon, sabi ni Huang Feng. Kung tungkol sa espesyal na enerhiya, syempre, hindi basta-basta sasabihin ni Huang Feng ang tungkol dito. Isa pa, hindi kasinungalingan ang sinabi niya. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, natigilan si Tianshan Child. Dati, may mga pagdududa siya tungkol sa mga salita ni Huang Feng. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Feng at maramdaman ang pagiging pamilyar ng panloob na lakas ni Huang Feng, sigurado siya. Talagang ipinasa sa iyo ni Wu Yazi ang posisyon ng pinuno ng Carefree Sect. Tanong niya, oo, sabi ni Huang Feng. Ano pa ang sinabi niya sa iyo? Tanong niya, binigyan niya ako ng isang painting at hiniling sa akin na hanapin ang babae sa painting at matuto ng martial arts mula sa kanya, sabi ni Huang Feng. Ang pagpipinta na ito ay ibinigay sa kanya ni Wu Yazi bago siya namatay. Alam na ni Huang Feng ang lokasyon ng kuweba. Nagkataon ding nakuha niya ang Dark North Power at Wave Light Subtle Steps. Ngayon, hiniling sa kanya ni Wu Yazi na hanapin ang babae sa painting at matuto ng martial arts. Pagkatapos ng lahat, ang panloob na lakas lamang ay malinaw na hindi sapat. Anong painting? Tingnan ko, sabi ni Tianshan Child. Alam ni Huang Feng kung ano ang magiging reaksyon ng Tianshan Child pagkatapos makita ang painting. Gayunpaman, ipinakita pa rin niya ito sa kanya. Masasabing napakahalaga ng pagpipinta na ito sa kanya at kay Li Qiushui. Oo naman, pagkatapos makita ang pagpipinta, galit na galit si Tianshan Child. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng isang komplikadong relasyon kay Li Qiushui at Wu Yazi. Napagkamalan niyang si Li Qiushui ang babae sa painting. Maya-maya, tumahimik si Tianshan Child. Kung tutuusin, nabuhay na siya ng ilang dekada at kaya niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Kabanata 1348. Sa kabilang panig, si Huang Feng at Elder Tong ng Tianshan ay tumatakbo ng isang buong gabi at isang buong umaga. Medyo napagod sila kaya huminto sila para magpahinga. Sinamantala ni Elder Tong ng Tianshan ang oras para magtanim. Si Huang Feng ay naglilinang din. Bagamat matagal na siyang wala sa space-time na mundong ito, marami na siyang nakitang eksperto. Si Huang Feng, na lubos na nasisiyahan sa kanyang mga kasanayan, ay natagpuan na pagkatapos na dumating sa space-time na ito, hindi niya kayang talunin ang maraming maliliit na fries. Bukod dito, may sama pa rin siya kay Ding Changqiu. Kapag nakilala niya ito, tiyak na hindi siya magiging maluwag. Sa makatuwid, si Huang Feng, na nakaramdam ng pagkaapurahan, ay sinamantala rin ang oras upang magsaka. Gayunpaman, sa kasalukuyan,
pangunahin niyang nilinang ang panloob na lakas na ipinasa sa kanya ni Wu Yazi. Pagkatapos ng lahat, ito ay 70 taon ng panloob na lakas ni Wu Yazi. Ito ay walang kapantay na malalim. Si Wu Yazi ay orihinal na isang henyo, kaya ang kanyang kakayahan ay tiyak na mas mataas kaysa kay Huang Feng. Si Huang Feng ay nagtanim ng halos 2 taon at mayroon na siyang kasalukuyang lakas, ngunit si Wu Yazi ay nagiinang sa loob ng 70 taon. Halatang malalim ang kanyang panloob na lakas. Sa makatuwid, labis na inggit si Huang Feng sa kayamanang nakatago sa kanyang katawan. Naturally, umaasa siyang gawing sarili niyang gamit ang malalim na panloob na lakas na ito sa lalong madaling panahon. Hoy, anak, tanghali na. Habang naglilinang si Huang Feng, biglang tumunog ang boses ni Elder Tong ng Tianshan sa kanyang mga tainga. Binuksan ni Huang Feng ang kanyang mga mata, tumingala sa araw, at sinabing, "Oo, tanghali na." "Oo ang ulo mo, hindi ka ba nagugutom?" sabi ni Elder Tong ng Tianshan. "Medyo," sabi ni Huang Feng. Biglang may naalala si Huang Feng. Dahil sa espesyal na katangian ng martial arts na ginawa ni Elder Tianshan, kailangan niyang uminom ng dugo araw-araw sa tanghali upang makontrol ito. Kung hindi siya umiinom ng dugo ng matagal, kumukulo ang tunay niyang lakas at masusunog siya ng buhay. Sigurado, nagpatuloy si Tung Lao, may mga sika deer at bamboo pheasants dito. Tuturuan kita ng light na skill para sa pagtakbo sa patag na lupa. Pumunta ka at manghuli. Hindi alam ni Tianshan Tung Lao na magagamit ni Huang Feng ang lightning steps. Hindi pa ito ginamit ni Huang Feng sa harap niya. Noong nailigtas niya si Tianshan Tung Lao, nasa cloth bag siya, kaya hindi niya nakita ang kung fu ni Huang Feng. Sige, tumango si Huang Feng. Hindi siya si Xu Zhu. Si Xu Zhu ay isang monghe na hindi pumatay o kumain ng karne. Gayunpaman, malinaw na walang psikolohikal na hadlang si Huang Feng. Walang batas sa proteksyon ng hayop dito, kaya hindi krimen ang kumain ng mga ligaw na USA at ibon. Si Huang Feng ay natural na walang pakialam sa pagkain. Tuwang-tuwa si Tianshan Tung Lao sa ugali ni Huang Feng, kaya tinuruan niya ito ng light na skill para sa pagtakbo sa patag na lupa. Ito ay hindi isang top-notch na kasanayan, ngunit ito ay madaling matutunan. Ito ay napakaangkop para sa isang bagong dating. Bagamat hindi ito isang top-notch na kasanayan, hindi tatanggi si Huang Feng na magkaroon ng isa pang kasanayan. Kasabay nito, labis na natuwa si Huang Feng na nagpasya siyang iligtas si Tianshan Tung Lao. Siya ay isang kayamanan. Masyado siyang maraming bagay na alam. Kaunti lang ay sapat na para makinabang siya ng malaki. Okay, natutunan mo rin ang skill na ito. Bilasan mo, hindi na makapaghintay si Lola. Nakita ni Tianshan Tung Lao na nagsasanay pa rin si Huang Feng at hinimok siya. Okay, tumayo si Huang Feng at handa nang hulihin ang mga USA at mga ibon. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang si Huang Feng nang makarinig siya ng ingay sa di kalayuan. Parang may papalapit. Hindi maganda, darating sila. Mabilis na tumalikod si Huang Feng at sinabi kay Tianshan Tung Lao. Halika dito, tuturuan kita ng ilang mga kasanayan. Pumunta ka at talunin mo sila. Sinabi ni Tianshan Tung Lao kay Huang Feng. Ako, bahagyang nagulat si Huang Feng. Ang kanyang kasalukuyang panloob na lakas ay mabuti, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay halos kapareho ng mga may-ari ng isla. Siguradong higit sa isang tao ang darating, kaya hindi sigurado si Huang Feng kung kaya niyang talunin ang mga taong iyon. Siyempre, kung gugustuhin ni Huang Feng, maaari niyang gamitin ang parang wave na subtle steps para ilayo si Tianshan Tung Lao. Ang magic ng wave-like subtle steps ay hindi isang bagay na mauunawaan ng mga may-ari ng isla. Gayunpaman, hindi gagamitin ni Huang Feng ang kasanayang ito maliban kung ito ay isang huling paraan. Ang kanyang layunin ng pagpunta dito ay upang matuto pa mula kay Tianshan Tung Lao. Kung kaya niyang ilayo siya sa panganib, paano niya ito tuturuan ng martial arts? Sa makatuwid, mula sa simula, naisip ni Huang Feng na panatilihin ang kanyang lakas hanggat maaari. Ang isa ay upang panatilihin ang kanyang sariling trump card, at ang isa ay upang matuto ng martial arts mula sa Tianshan Tung Lao. Kung hindi ikaw, ako yun. Galit na sinabi ni Tianshan Tung Lao kay Huang Feng, matuto ka sa akin. Iunat mo ang iyong kanang kamay at ilipat ang iyong true chi sa iyong kaliwang braso. Sundin ang iyong kaliwang hintuturo at pindutin ang baywang ng kalaban. Dapat ay tumpak ka.
Kung may kaunting pagkakamali, hindi lamang hindi mo magagawang saktan ang kaaway, mawawalan ka rin ng buhay. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Tumango si Huang Feng, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsasanay ayon sa poster ni Tian Shantong Lao. Tumingin si Tian Shantong Lao mula sa gilid at medyo nasiyahan. Bagamat hindi mahusay ang kakayahan ni Huang Feng, tiyak na hindi ito masama. Bagamat tinuruan lang siya nito ng malalim na martial arts, isang galaw lang iyon, kaya hindi na magtatagal para matutunan ito. Habang nagsasanay si Huang Feng, mas pamilyar siya. Tila ito ay medyo katulad sa Dark North Divine Art. Sinubukan ni Huang Feng na alalahanin ang plot ng palabas sa TV. Sa oras na ito, itinuro ni Tian Shantong Lao kay Xu Zhu ang Dark North Divine Art. Ngayon, hindi alam ni Tian Shantong Lao na alam ni Huang Feng ang Dark North Divine Art, kaya itinuro niya kay Huang Feng ang hakbang na ito. Noong una, inakala ni Huang Feng na ang Dark North Divine Art ay maaari lamang sumipsip ng panloob na enerhiya, ngunit ngayon ay tila mayroon din itong mga galaw. Kaya lang hindi niya alam ang tungkol dito. Nag-practice sandali si Huang Feng, at sumugod na ang ibang may-ari ng isla. Nang makita niya sina Huang Feng at Tian Shantong Lao, agad siyang natuwa. Dapat malaman na ang mga tao sa 36 na kuweba at 72 isla ay matagal nang naghahanap kina Huang Feng at Tian Shantong Lao. Ngayon, nagkita na sila sa wakas. Tingnan natin kung saan ka makakatakbo this time. Sabi ng may-ari ng isla. Hindi niya naramdaman kung gaano kalakas si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ng mga taong hindi pamilyar kay Huang Feng kung gaano kahusay ang kanyang kakayahan. Para naman kay Tian Shantong Lao, sa mga mata ng may-ari ng isla, lalo siyang hindi nakikita. Siya ay isang maliit na babae. Walang panganib. Go, just use the move na itinuro ko lang sa'yo. Sabi ni Tian Shantong Lao. Okay, tumango si Huang Feng. Pagkatapos nito, nakaharap sa may-ari ng isla na sumugod, si Huang Feng ay hindi umatras ngunit sumulong. Naipakita na ng kanyang mga kamay ang martial arts na itinuro sa kanya ni Tian Shantong Lao. Bagamat simple ang martial arts, talagang hindi maliit ang kapangyarihan nito. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay may maraming kakayahan sa kanyang katawan, kaya natalo niya ang may-ari ng isla sa ilang mga galaw. Gayunpaman, sa oras na ito, isa pang tao ang dumating. Isa ito sa mga nag-organisa nitong Conference of 10,000 Immortals, Boss Wu. Ang martial arts ni Boss Wu ay mas malakas kaysa sa may-ari ng isla. Kabanata 1349. Nang makita si Boss Wu, medyo kinabahan si Huang Feng. Huwag kang matakot. Gamitin mo yung move na tinuro ko lang sa'yo. He is no match for you. Ang bundok Tian Shan ay sinabi nitong Lao kay Huang Feng, may mga pine nuts sa lupa. Kunin sila. Okay. Tumango si Huang Feng at hindi tumanggi. Kahit na hindi hilingin sa kanya ni Tian Shan Mountain Tung Lao na gawin iyon, gagawin niya ito. Dahil naalala niya ang plot dito. Seryoso ang ekspresyon ni Boss Wu. Sa orihinal, hindi niya naramdaman ang presensya ng panloob na enerhiya sa katawan ni Huang Feng at naisip na si Huang Feng ay isang baguhan. Sa karamihan, ang kanyang qinggang ay bahagyang mas mahusay. Kaya naman nagawa niyang agawin sa kanila si Tian Shantong Lao. Gayunpaman, pagdating niya, nakita niyang sinaktan ni Huang Feng ang may-ari ng isla sa kanyang sariling mga mata. Kahit na ang kung fu ng may-ari ng isla ay hindi kasing ganda ng sa kanya, hindi pa rin ito masama. Hindi siya isang taong maaaring mabuli ng sinuman. Sa makatuwid, naramdaman ni Boss Wu na malamang na minamaliit niya si Huang Feng. Boy, iabot mo ang babae at pwede ka nang umalis. Sabi ni Boss Wu kay Huang Feng. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas si Huang Feng, naramdaman pa rin niya na mas mabuting huwag makipag-away kay Huang Feng. Bukod dito, ang kanilang target ay ang Tian Shan Mountain Tung Lao. Kung umalis si Huang Feng, hindi mahalaga. Hindi. Umiling si Huang Feng at sinabing, hindi mo siya madadala. Good boy, you don't want to do it the hard way. Saka huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Nang makitang ayaw umalis ni Huang Feng, walang pagpipilian si Boss Wu. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang ibalik ang Tian Shan Mountain Tung Lao. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang lumaban. Si Huang Feng ay hindi masyadong natakot. Bagamat mas malakas si Boss Wu kaysa sa lalaki kanina, hindi rin mahina si Huang Feng.
Kung talagang nasa panganib siya, magagamit na lang niya ang kanyang trump card. Bukod dito, alam din ni Huang Feng na hindi masama ang kung fu na itinuro sa kanya ng Tian Shan Mountain na si Tung Lao. Nang makita si Boss Wu na nagmamadali, itinaas ni Huang Feng ang mga pine knots at ginamit ang pamamaraan na itinuro sa kanya ng Tian Shan Mountain na si Tung Lao na itapon ang mga pine knots. Bukod dito, hinagis ni Huang Feng ang mga pine knots gamit ang dalawang kamay. Nang makita ang mga pine knots na lumilipad, si Boss Wu ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na umiwas. Gayunpaman, ang mga pine knots sa kamay ni Huang Feng ay parang machine gun, na patuloy na binabaril sa kanya. Kahit na kaya niyang iwasan ang karamihan sa mga putok, tinamaan pa rin siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, siya ay nasugatan. Ang teknik na itinuro ng Tian Shan Mountain na si Tung Lao kay Huang Feng ay gumamit ng bahagi ng internal strength ni Huang Feng. Siyempre, may isang taong mas miserable kaysa kay Boss Wu. Ang may-ari ng isla ang unang dumating. Siya ay nasugatan ni Huang Feng. Sa huli, nang ginamit ni Huang Feng ang mga pine knots para tamaan si Boss Wu, hindi niya sinasadyang napatay siya gamit ang mga pine knots. Namatay siya nang hindi makatarungan. Nang makita ni Tian Shan Mountain Tung Lao ang patay na may-ari ng isla, nagningning ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sinugod niya ang may-ari ng isla. Komportable talaga. Matapos sipsipin ng Tian Shan Mountain na si Tung Lao ang dugo mula sa bangkay, bahagyang itinuwid niya ang kanyang katawan at komportableng ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng Tian Shan Mountain na si Tung Lao ay sipsipin ang dugo saglit, pumunta siya sa isang tabi upang magtanim. Sa ganitong oras araw-araw, kailangan niyang sumipsip ng dugo. Pagkatapos noon, maglilinang siya. Ang bilis ng kanyang paglilinang ay hindi mabagal. Para naman kay Huang Feng, maingat niyang dinadalisay ang internal strength ni Wu Yazi. Nalaman ni Huang Feng na ang espesyal na enerhiya sa kanyang katawan ay tugma sa lakas ng panloob ni Wu Yazi. Bagamat ang internal strength ni Wu Yazi ay mas malalim kaysa kay Huang Feng, maliwanag na hindi ito tugma sa enerhiya ni Huang Feng. Maaari lamang itong magkatugma. Bukod dito, ang bilis ng compatibility na ito ay hindi mabagal. Naunawaan na ngayon ni Huang Feng na ang enerhiya sa kanyang katawan ay talagang isang kayamanan. Lihim na nagalak si Huang Feng. Sa kabutihang palad, ang enerhiya na ito ay hindi natunaw ni Wu Yazi. Kung hindi, pinagsisisihan niya ito ng husto. Para naman kay Boss Wu, umupo siyang mag-isa at ginamo ang kanyang mga sugat. Bagamat gusto niyang tumakas, hindi siya naglakas loob. Bagamat sina Huang Feng at Tian Shan Mountain na si Tung Lao ay nakapikit, sigurado siyang kung gusto niyang tumakas, malalaman nila kaagad. Sa oras na iyon, hindi lang siya masasaktan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmulat ng mata si Tian Shan Mountain Tung Lao at tumingin kay Boss Wu. Kumuha siya ng 2 table toss at inihagis sa kanya. 9-turn bear serpent ball. Nagulat si Boss Wu nang makita niya ang 2 table toss. Hindi niya inaasahan na ang Tian Shan Mountain na si Tung Lao ay may ganoong sagradong gamot sa pagpapagaling. Sa harap ng mga tabletang ito, ang kanyang mga pinsala ay wala. Not bad. Maganda ang paningin mo, sabi ni Tian Shan Mountain Tung Lao. Sa oras na ito, binuksan ni Huang Feng ang kanyang mga mata at tumingin kay Boss Wu. Alam niya na ang isa sa mga table toss ay ang tunay na 9-turn bear serpent ball at ang isa ay Peking tendon breaking bone peel. Gayunpaman, hindi nilayo ni Huang Feng na sabihin ito ng malakas. Hindi nagtagal pagkatapos kumain ng tableta si Boss Wu, nalaman din niya ang katotohanan mula sa Tian Shan Mountain na si Tung Lao. Namutla agad ang mukha niya. Nang malaman niya na hindi siya papatayin ni Tian Shan Mountain Tung Lao at gusto lang niyang gumawa ng isang bagay para sa kanya, naging mas maganda ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos nito, hindi pinansin ni Tung Lao ang bundok Tian Shan kay Boss Wu at bumalik sa paglilinang. Hindi nag-aksaya ng oras si Huang Feng. Napino na niya ang bahagi ng internal strength ni Wu Yazi. Bagamat hindi ito marami, lubos na nasisiyahan si Huang Feng. Sa tanghali kinabukasan, mataktikang nakahuli si Boss Wu ng USA. Malinaw, hindi kailangang gawin ni Huang Feng ang trabaho. Sa oras na ito, nalaman ni Boss Wu ang tunay na pagkakakilanlan ni Tian Shan Mountain Tung Lao. Gayunpaman, pinagsisihan niya ito. Napakarami sa kanila ang nagtipon upang patayin ang bundok Tian Shan na si Tung Lao. Sa huli, nahuli niya ito,
ngunit hindi niya nakilala at hinayaan pa siyang makatakas. Kung alam niya ang kanyang pagkatao, tinapos na niya ito ng isang laslas at walang nangyari. Pero ngayon, kontrolado na naman siya nito. Pagkatapos nito, hiniling ni Tianshan Mountain na si Tong Lao kay Boss Wu na manghuli ng mas maraming USA. Gayunpaman, sinabi niya kay Huang Feng ang dahilan kung bakit nawalan siya ng malaking kapangyarihan. Pangunahin niyang inaasahan na matutulungan siya ni Huang Feng na malampasan ang mahirap na sitwasyong ito. Sa panahong ito, napakahina ng kanyang kapangyarihan. Nagkataon, alam ito ng isang kaaway at hinanap siya. Umaasa siya na matutulungan siya ni Huang Feng na talunin ang kaaway na iyon. Natural na alam ni Huang Feng kung sino ang kalaban na tinutukoy ni Elder Tong. Ito ay ang kanyang junior sister Li Keishui, na isa ring top-notch martial artist. Kabanata 1350, Lola, natatakot ako na hindi ko siya kalaban. Kahit na ang isang master na tulad mo ay natatakot sa kanya. Talagang hindi ako katugma para sa kanya, sabi ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nagpakita ng kahinaan si Huang Feng. Katotohanan ang sinabi niya. Kahit na mayroon siyang Treading Steps at Six Pulse Legendary Sword, hindi magiging madali ang pakikitungo sa isang tulad ni Li Keishui. Sabagay, matagal na siyang hindi nag-practice ng Treading Steps at Six Pulse Legendary Sword. Hindi siya nakatagpo tulad ni Duan Yu na sumisipsip ng panloob na lakas ng ibang tao. Bagamat mayroon siyang panloob na lakas ni Wu Yazi sa kanyang katawan, hindi pa niya ito lubusang napino. Huwag kang mag-alala. Sa panahong ito, tuturuan kita ng kung fu. Hindi masama ang iyong kakayahan. Basta't seryoso kang nagsasanay, maaari kang magkaroon ng ilang maliliit na tagumpay sa isang buwan. Halos hindi ka makakalaban ng aking kaaway, sabi ni Tianshan Elder. Sa katunayan, kahit na hindi sinabi ni Huang Feng, hindi inisip ni Tianshan Elder na si Huang Feng ang kalaban ni Li Keishui. Para sa kanyang nakababatang kapatid na babae, kahit na siya ay nasa kanyang tuktok, hindi ito magiging madali upang talunin siya. Kahit na si Huang Feng ay may 70 taon ng panloob na lakas ni Wu Yazi, ang kanyang kung fu ay masyadong mahina at ang kanyang panloob na lakas ay hindi pa ganap na pino. Hindi siya ang magiging kalaban ni Li Keishui. Sa makatuwid, para maprotektahan ang sarili at pasalamatan si Huang Feng sa pagliligtas sa kanyang buhay, tuturuan ni Tianshan Elder si Huang Feng ng ilang makapangyarihang kung fu. Hindi niya madaling ituro ang mga kung fu na ito sa mga tagalabas. Gayunpaman, iba si Huang Feng. Si Huang Feng ay disipulo ni Wu Yazi, ang pinuno ng Xiaoyao sect. Isa pa, niligtas niya siya noon. Maaaring sabihin na si Huang Feng ay hindi isang tagalabas. Okay, magsasanay ako ng seryoso, sabi ni Huang Feng. Tianshan Elder ay halatang labis na nasisiyahan sa saloobin ni Huang Feng. Pagkatapos, nagsimula siyang magturo kay Huang Feng Kung Fu. Ang itinuro niya ay ang Tianshan Breakang Plum Han. Kahit na 6 na landas lang ang Kung Fu na ito, isa talaga itong top Kung Fu. Kahit kumpara sa 18 Dragon Subduong Palms ni Qiao Feng, ito ay maihahambing. Matagal nang naiinggit si Huang Feng dito. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong matutunan ito, natural na hindi siya magpapabaya. Ang kakayahan ni Huang Feng ay higit na mas mahusay kaysa kay Xu Zhu. Sa makatuwid, ang bilis ng kanyang pagsasanay ay mas mabilis. Sa loob ng isang buwan, hindi lang niya na-practice ang kung fu na ito hanggang sa maliit na antas ng tagumpay, ngunit mas mahusay din siya. Kasabay nito, sa isang buwang ito, sa tulong ng Tianshan Elder, natapos din ni Huang Feng ang pagpino ng 50% ng internal strength ni Wu Yazi. Ipinasa ni Wu Yazi ang 70 taong halaga ng internal strength sa kanya. Ngayon, kalahati ng internal strength ni Huang Feng ay naisama na sa kanyang katawan at pumasok sa misteryosong enerhiya. Maging si Tianshan Elder ay namangha sa kakayahang ito, dahil kahit siya ay hindi maramdaman kung gaano kalalim ang panloob na lakas ni Huang Feng ngayon. Nagulat siya sa kakayahan ni Huang Feng na itago ang kanyang lakas. Sa loob ng isang buwang ito, patuloy ding nagpapagaling si Tianshan Elder. Bagamat pinino ni Huang Feng ang 50% ng internal strength ni Wu Yazi, siya ay itinuturing na isang first-class master. Kahit naharapin niya si Ding Changqiu, kaya pa rin niyang lumaban. Gayunpaman, nang kaharap si Tianshan Elder, medyo wala pa rin siyang kapangyarihan. Nagulat ito kay Huang Feng.
Bagamat alam niya na napakalakas ni Tianshan Elder, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas siya. Hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Nabawi pa lang niya ang 30 taong halaga ng internal strength, ngunit nakaramdam siya ng pressure sa kanya. Kasabay nito, kinakabahan din si Huang Feng sa pagharap kay Li Keishui. Pagkatapos ng lahat, sa telebisyon, si Tianshan Elder ay hindi pa rin katugma kay Li Keishui. Bagamat napinaw ni Huang Feng ang 20% na higit pa sa panloob na enerhiya ni Wu Yaze kaysa kay Shuzu, hindi pa rin siya katugma ni Li Keishui. Habang nag-uusap sina Huang Feng at Tianshan Elder, isang babaeng nakaputi ang biglang lumitaw sa likod ni Tianshan Elder. Hindi man lang alam ni Huang Feng kung paano siya nagpakita, na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Haha, senior sister, komportable ka dito, sabi ng babae. Nang marinig ang kanyang mga salita, namula ang mga talukap ni Huang Feng. Oo naman, natagpuan pa rin sila ni Li Keishui. Sa katunayan, dahil alam ni Huang Feng ang balak, dinala na niya si Tianshan Tonglao sa ibang lugar sa loob ng buwang ito. Sa madaling salita, ang lugar kung saan sila ngayon ay hindi nakatulad ng sa mga teleserye at nobela. Gayunpaman, kahit na ganoon, natagpuan pa rin sila ni Li Keishui sa oras na ito. It was just that she took 2 days more than before. Nagulat din si Tianshan Elder. Pagkatapos, tumalon siya sa likod ni Huang Feng at sinabing, tumakbo, kaaway ko siya. Alam na ni Huang Feng ang sitwasyon, kaya hindi siya nang ahas na mag-antala. Ginamit niya ang martial arts na itinuro sa kanya ni Tianshan Elder at mabilis na tumakbo palayo. Gayunpaman, kahit na sinubukan ni Huang Feng ang kanyang makakaya upang makatakas, walang paraan upang maalis si Li Keishui. Ipinakita nito na ang kakayahan ni Li Keishui ay napakataas. Hindi ito gagana, sabi ni Huang Feng sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan, maaga o huli ay mahuhuli sila. Sa TV, sina Shuzu at Tianshan Elder ay parehong itinapon sa bangin. Buti na lang at may pine tree na nagligtas sa kanilang buhay. Gayunpaman, si Huang Feng ay nasa ibang lugar na ngayon. Walang bangin at walang pine tree. Kapag nahuli sila, malaki ang posibilidad na sila ay mamatay. Kalimutan mo na, wala akong masyadong pakialam. Para sa kapakanan ng kanyang sariling buhay, agad na ginamit ni Huang Feng ang parang wave na subtle steps. Ang kanyang bilis ay agad na tumaas ng ilang bingka, parang alon na mga subtle steps. Halatang may kaalaman si Tianshan Elder. Kahit na hindi niya alam ang martial art na ito, alam ito ni Wu Yazi. Nakita na niya noon si Wu Yazi na gumamit ng martial art na ito. Bang! Tinamaan ni Tianshan Elder ang ulo ni Huang Feng sa kanyang likod. You are not honest. You didn't tell me that you know the wave-like subtle steps. Pinaisip mo sa akin na hindi mo alam ang lightness skill. Tinuruan pa kita ng lightness skill. Hindi mo naman ginamit noon. Elder, ang martial art na ito ay itinuro sa akin ng aking master. Hindi ako pamilyar dito noon, kaya hindi ko alam kung paano ito gamitin. Paliwanag ni Huang Feng. Forget it, I won't deal with you now. Tumakas muna tayo sa babaeng yun. Sabi ni Elder Tianshan. Bagamat medyo nagalit si Tianshan Elder na hindi sinabi ni Huang Feng sa kanya noon, medyo masaya din siya na alam ni Huang Feng ang martial art na ito. Dahil sa ganitong paraan, ang pagkakataong makatakas sila mula kay Li Keishui ay tumaas ng husto. Okay, sa sandaling iyon, hindi na nagpapigil si Huang Feng. Ganap niyang na-activate ang wave-like subtle steps. Ang mala-wave na subtle steps na ito ay napaka-magical. Kapag ginamit ang ibang lightness skills, kinain nito ang internal strength. Gayunpaman, kapag ginamit ang wave-like subtle steps, nadagdagan nito ang internal strength. Kaya naman, kahit na patuloy na ginagamit ni Huang Feng ang parang wave na subtle steps, hindi niya kailangang mag-alala na maubos ang kanyang internal strength.